Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Westphal vs. Locsin et al. GR. Number 250,673. Sa kasong ito, sinabi ng Korte Suprema na ang immunity ng Asian Development Bank officials limited to official acts. Ang immunity na ipinagkaloob sa mga opisyal at tauhan ng mga internasyonal na organisasyon, tulad ng Asian Development Bank, ADB, ay umaabot lamang sa mga aksyong ginawa sa kanilang mga opisyal na kapasidad. Ito ang desisyon ng Korte Suprema en bank sa isang desisyon na may petsang 16 ng Abril taong 2024, na isinulat ni Associate Justice Rodel Zalameda, kung saan pinagtibay nito ang pagbasura ng reklamo para sa mga pinsalang inihain ni Matthew Westphal, laban sa mga opisyal ng ADB na si Maria Carmela Locsin et al. Nag-apply si Westphal para sa posisyon ng technical advisor sa ADB ngunit hindi napili. Kalaunan ay inaangkin niya na ang mga pahayag na ginawa sa panel notes at interview report ni Locsin et al. na mga miyembro ng ADB Screening Committee, ay mapanirang puri at nakakasira sa propesyonal na reputasyon ng Westphal. Ito ang nagtulak sa kanya na magsampa ng reklamo para sa danyo sa RTC ng Makati City. Ibinasura ng RTC ang kanyang reklamo sa kadahilan ng si Locsin et al. Nagtamasa ng functional immunity dahil ang mga aksyong inirereklamo ni Westphal ay ginawa sa kanilang mga opisyal na kapasidad. Ito ay pinagtibay ng Court of Appeals. Ang Korte Suprema, sa isang resolution na may petsang ika-27 ng Abril taong 2022, ay nanindigan na bago maglapat ng immunity, ang mga hukuman ay dapat munang magsagawa ng factual inquiry upang matukoy kung ang paksang aksyon ay ginawa sa pagganap ng mga opisyal na tungkulin. Dahil hindi ito nagawang lubusan ng CA at ng RTC, ibinalik ng Korte ang kaso sa RTC para sa karagdagang paglilitis. Ito ang nagudyok kay Locsin et al. Upang ihain ang kasalukuyang mosyon para sa bahagyang muling pagsasaalang-alang ad cotelem, na nangangatwiran na hindi na kailangang ibalik ang kaso sa RTC. Sa interes ng hudisyal na ekonomiya, bahagyang pinagbigyan ng Korte ang kanilang mosyon at piniling lutisin ang makatutuhanang isyu. Ang Korte ay nagpasya na ang reklamo para sa mga pinsala laban sa kanila ay dapat na i-dismiss. Pinanindigan nito na ang mga aksyon sa paksa ay ginawa sa kanilang mga opisyal na kapasidad at sa gayon ay sakop ng functional immunity na ipinagkaloob sa kanila bilang mga opisyal ng ADB. Ipinaliwanag ng Korte ang iba't ibang uri ng kaligtasan sa sakit, partikular ang saklaw ng mga tinatamasa ng mga internasyonal na organisasyon at ng kanilang mga tauhan. Ang mga internasyonal na organisasyon ay tinatamasa ang halos ganap, kung hindi ganap, ang kaligtasan sa sakit. Pinuprotektahan ng pagkakaloob na ito ng immunity ang kanilang mga gawain mula sa pampulitikang panggigipit o kontrol ng host country at pinipigilan ang mga lokal na korte na gamitin ang jurisdiction sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ng mga internasyonal na organisasyon ay may karapatan sa immunity lamang para sa mga kilos na ginawa sa kanilang opisyal na kapasidad. Tinatangkilik nila ang functional immunity o ang kailangan lang para magamit ang mga tungkulin ng organisasyon at matupad ang mga layunin nito. Ang kaligtasan sa sakit ay hindi nalalapat sa kanilang mga pribadong gawa, mga krimen, at mga gawaing labag sa batas. Nilinaw ng Korte na dapat tasahin ng mga korte ang aplikasyon ng kaligtasan sa isang case-to-case na batayan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.